Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo, may isang mag-asawang ubod ng yaman. Sina Don Emilio at Doña Clarita. Nakatira sila sa isang napakagarang mansyon sa tuktok ng burol, kung saan tanaw nila ang buong baryo. Ngunit sa kabila ng kanilang kayamanan, hindi sila katulad ng ibang mayayaman na matapobre. Mabait at mapagbigay ang mag-asawa. Tuwing linggo, nagpapadala sila ng karne, gulay at bigas sa mahihirap. At tuwing piyesta o espesyal na okasyon, nag-aanyaya sila ng buong baryo sa kanilang mansyon upang magdiwang. Ang kanilang mga handaan ay hindi pangkaraniwan. Hindi nauubusan ng pagkain. Parang palaging bago at sariwa. At sa tuwing pauwi na ang mga bisita, palaging may pabalot ng pagkain para sa lahat. Dahil dito, mahal na mahal sila ng mga tao sa baryo. Wala ni isang nagsabi ng masama tungkol sa kanila. Noong huling piyesta, masaya ang buong baryo. Nagpakain na naman ng marami ang mag-asawa. May lechon, bityado, minudo at adobo, at kung ano-ano pang masasarap na putahe. Ang alak ay bumaha, at ang musika ay nagpatuloy hanggang hating gabi. Habang nagkakasayahan, napansin ni Aling Marta, isang matandang babae sa baryo, ang kakaibang lasa ng isang ulam. Ang sarap ng karne, napakalambot. Anong hayop po ba ito, Doña Clarita? Ang tanong niya. Ngumiti lang si Doña Clarita. Isang espesyal na karne, Aling Marta. Hindi ito nabibili sa palengke. Napangiti ang matanda at kumain pa ng marami. Hindi niya alam kung bakit, pero parang hindi niya mapigilang kumuha pa at kainin ito ng kainin. Maging ang iba pang taga-baryo ay tila hindi makakawala sa kakaibang sarap ng pagkain. Napakaraming natira, pero parang walang gustong mag-uwi ng pabalot. Ngunit hindi alam ng lahat, iyon na pala ang huling handaan ng mag-asawa. Kinabukasan, isang balita ang gumimbal sa buong baryo. Nawawala sina Don Emilio at Doña Clarita. Walang nakakita sa kanila ng ilang araw. Ang kanilang napakalaking bahay ay tahimik. Ang malalaking pinto ay nakasara. At ang mga ilaw ay hindi na sumisindi sa gabi. Noong una, inisip ng mga tao na baka nagbakasyon lang sila sa lungsod. Ngunit makalipas ang isang linggo, nagsimula nang may makaamoy ng kakaibang baho mula sa mansyon. Dahil sa matinding pag-aalala, nagpasya ang mga kalalakihan sa baryo na pasukin ang mansyon upang alamin kung ano ang nangyari sa kanilang mahal na Don at Donya. Nang buksan nila ang pinto, isang matinding amoy ng nabubulok na karne ang sumalubong sa kanila. Nagtakipan sila ng ilong at nanginginig sa takot. Habang nililibot nila ang loob ng mansyon, napansin nilang ang lahat ng pagkain sa kusina ay sira at puno ng uod. Hindi tulad ng mga handaan nila noon na napakasarap at sariwa.
At nang makarating sila sa underground basement ng mansyon, doon nila natuklasan ang isang karumal-dumal na lihim. Sa ilalim ng mansyon ay may isang napakalaking silid na puno ng mga bakal na mesa, kasangkapan sa pagkatay at mga lalagyan ng karne. At sa pinakadulo ng silid, may isang napakalaking freezer. Dahan-dahan nila itong binuksan. At sa loob, naghalo ang takot at pagsusuka ng mga taong nakakita. Daan-daang piraso ng katawan ng tao ang nakasalansan sa loob. May mga braso, hita, at dibdib na para bang inihahanda bilang karne. Ang ilan ay wala ng balat, habang ang iba ay may mga marka ng pagkakatay. At sa gitna ng silid, nakita nilang isang napakalaking kaldero, puno ng madilim na likido. Nang tignan nila ito ng mabuti, nakita nilang may mga daliri ng tao na palutang-lutang sa sabaw. Biglang napasigaw ang isa sa kanila nang mapansin nila ang dalawang katawan na nakasalansan sa gilid. Walang iba kundi sina Don Emilio at Doña Clarita. Ngunit hindi lang basta sila patay. Ang kanilang mga katawan ay pinagpira-piraso rin, parang isinama sa sarili nilang mga handaan. Habang nakatayo ang mga taga-baryo, nanginginig sa takot, may narinig silang kaluskos mula sa dilim ng basement. Isa-isang lumingon ng mga tao. Sa isang sulok, may isang matangkad na anino. Dahan-dahan itong lumapit. Nang lumabas ito sa dilim, kitang-kita nilang isang lalaking payat, maitim ang balat at may mahabang kuko. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang bibig ay punong-puno ng dugo. Kayong lahat, mahina ngunit malamig na tinig ang lumabas sa kanyang bibig. Kayong lahat ang kumain sa kanila. Napagtanto ng mga taga-baryo ang kanilang kasalanan. Hindi nila namalayan na sa bawat handaan ng mag-asawa, ang tunay na karne na kanilang kinakain ay mula sa mga taong pinapatay nila sa lihim. At ang halimaw na nasa harap nila ngayon ay isa sa kanilang naging biktima. Bayad na sila, pero kayo, biglang nagsimulang gumalaw ang paligid. Ang mga lampara ay biglang namatay. Ang amoy ng dugo at bulok na laman ay lumakas. Isa-isang bumagsak sa sahig ang mga kalalakihan, hindi na gumagalaw. At mula sa kanilang mga likod, isang malamig na boses ang bumulong. Wala nang makakaalis. Makalipas ang ilang araw, walang bumalik mula sa mansyon. Ang ilan sa mga taga-baryo ay nagtangkang puntahan ito. Ngunit tila wala ng bakas na mga kalalakihang pumasok doon. Nagsimula nang lumaganap ang takot. Sabi ng mga matatanda, mga multo na ang namamahala sa mansyon. Tuwing dabit hapon, may nakakarinig ng kalampagan ng pinggan, tunog ng kutsara at tinidor, at mahihinang halakhak. Minsan, may nagtatangkang lumapit sa mansyon at may naaaninag silang mga anino sa bintana. Parang may kasayahan pa rin doon. Pero kung sino ang kumakain at sino ang inihahain, walang nakakaalam.
At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.